Okay, ito naman yung question na sasagutin natin. Paano po kung mag 3 months na hindi pa rin binibigyan ng work ni agency? Kasi po, floating po kami mula December. Ano po bang laban namin o ano po bang violation sa amin ni agency? May matatanggap po ba kami kay agency? Okay, dun sa question ni sender, hindi ko lang nakita kung anong agency yung tinutukoy niya. Security agency ba o contractor or subcontractor agency? Magkaiba kasi yung dalawang yon. Ngayon, itatalakay na rin natin yung parehong agency para makita nyo yung pagkakaiba, okay? So, umpisahan muna natin, I assume kasi na contractor or subcontractor itong tinutukoy niyang agency na may license under DO 174. Ito yung mga agency na nagbibigay ng serbisyo or may assignment sa kanilang mga client or principal pero hindi sa mga guards. Ito halimbawa yung janitorial or yung housekeeping, mga ganon. So, i-assume ko na yun yung tinutukoy niyang agency. So, 3 months na siyang floating. Ano ba yung nakalagay sa lisensya ng mga ganitong klaseng agency? Sa license kasi, sa under DO 174, merong 3 buwan na period para ihanapan ni agency ng panibagong assignment etong mga agency employees na nawalan ng trabaho by reason of termination ng kanilang kontrata sa kliyente. So meron silang 3 months para mai-assign itong mga agency employees sa iba nilang kliyente. So, tama lang ba na naka-floating status sila habang wala pang assignment? Yes, okay lang naman yon. After 3 months, ano na ang mangyayari kapag lumampas na yung 3 months pero wala pa rin kayong panibagong assignment? Ano na ang dapat ninyong makuha mula kay agency? Dapat na kayong mabayaran ng separation pay. 1/2 month for every year of service. Okay. Paano kung hindi kami naihanapan after 3 months ng panibagong assignment, hindi rin kami binayaran ng separation pay? Ano yung dapat naming gawin? Pwede na po kayong mag-file or magpunta sa DOLE to file a case. Ano po yung i-file naming case? Money claims ba for separation pay? Hindi po. Kasi pumasok na ngayon yung tinatawag nating constructive illegal dismissal kasi hindi kayo nabigyan ng panibagong assignment ni agency sa iba nilang kliyente after the lapse of 3 months and hindi rin nila kayo binayaran ng separation pay. So may constructive illegal dismissal na po. Ngayon, paano naman kung yung tinutukoy ni sender ay sa security agency? Ilang buwan naman yung allowed ng batas na naka-floating muna sila habang wala pang panibagong assignment sa ibang kliyente. Allowed po na naka-floating status muna ang isang gwardiya for 6 months habang wala pang panibagong assignment sa ibang kliyente ni security agency. Pagkatapos na siya ay matanggal dun sa isa pang principal o kliyente ng security agency. Okay? So, after 6 months at hindi kayo na-deploy na security agency sa iba nilang kliyente dahil wala na silang existing pa na pagbibigyan ng assignment, okay, or paglalagyan sa inyo, panibagong deployment, ang gagawin na po ay kailangan na kayong bayaran ng separation pay after 6 months na hindi kayo nabigyan ng panibagong assignment. Sa security guards po ito ha, ngayon. Paano kung hindi kayo na-deploy after 6 months na kayo ay floating status dahil sa natapos na yung kontrata ng agency, ng security agency ninyo sa pinanggalingan yung kliyente nila after 6 months? Hindi rin kayo binayaran ng separation pay. Ano ang gagawin nyo? Magpo-file ba kayo ng money claim sa DOLE para mag-claim ng separation pay? Hindi po. Pumasok na rin po yung tinatawag nating constructive dismissal. Kasi po yung floating status ninyo ay lumampas na sa period na inaalaw ng batas na legally po pwede kayong ilagay sa floating status. Pero kapag lumampas na doon, magiging illegal na po. And pumasok na yung tinatawag nating constructive illegal dismissal. Ngayon, in both cases, sa contractor or subcontractor na agency
and sa security agency. Kapag nag-file kayo ng constructive illegal dismissal and ikaw na guard or agency employee ay panalo sa kaso, ang i-award sa'yo ng korte ay reinstatement and full back wages. Hindi po separation pay. Reinstatement, ibabalik ka sa dati mong pwesto na hindi nawawala yung iyong seniority rights and other benefits. Yung reinstatement yon. And full back wages, yung sahod mo mula nang ikaw ay tinanggal sa trabaho hanggang sa maging final yung decision. Full back wages. Ngayon, pwede bang isa lang, reinstatement lang at hindi na yung full back wages? Hindi po. Magkasama po yun. Now, kailan papasok yung separation pay? Kapag yung posisyon mo ay hindi na po pwedeng balikan ni employee kasi may na-hire na doon o kaya wala na yung position mo. So, imposible ka nang ma-reinstate. Dito na papasok ngayon yung separation pay. Okay? So, in both cases yon sa mga guards and then dun sa contractor na agency na tinatawag under DO 174. So, magkano na yung separation pay na makukuha ninyo dahil hindi na kayo po pwedeng i-reinstate ng inyong agency? Ang separation pay na po ay 1 month pay for every year of service. Hindi na ito yung sinabi natin kanina na 1/2 month pay for every year of service. 1 month pay na for every year of service by reason of failure to reinstate or hindi na pwedeng i-reinstate si employee. Now, ito ang problema. Karamihan sa mga empleyado ng under agency, kapag natapos na yung kontrata ni agency sa kanilang kliyente, syempre mawawalan na ng trabaho yung mga agency employees. Ang ginagawa ni agency, pinag-execute niya ng resignation letter itong mga agency employees. Para saan ba yun? Okay? Alam niyo po, ang resignation letter and yung illegal dismissal na ipa-file ninyo ay magkasalungat. Okay? So kapag merong resignation letter, napakahirap pong patunayan na tinanggal kayo ng kumpanya o ng agency. Kasi po, ang illegal dismissal na sinasabi natin, si kumpanya ang mismong pumutol ng employment relationship ninyong dalawa. Okay? Ito namang resignation, ikaw na empleyado ang pumutol ng employment relationship mo sa iyong kumpanya. So kung may resignation, napakahirap pong patunayan na mayroong illegal dismissal or kahit ding dismissal man lang. Kasi yung resignation, voluntary act yun na employee na tinatapos na niya yung kanyang employment relationship with the employer. So dapat po wala kayong resignation letter. So ibig bang sabihin, kapag ako nag-submit ng resignation letter sa aking agency, wala na akong karapatang mag-file ng illegal dismissal dahil hindi ko naman alam na ganun pala yung ibig sabihin nun. Okay, meron actually nangyari. Actual case ito kung saan sabay-sabay na nag-execute or gumawa ng resignation letter itong mga agency employees. Siguro 4 or 5 sila. Sabay-sabay silang gumawa ng resignation letter. Alam nyo ba yung resignation letter nila? Handwritten pa yun para talagang masasabi nating voluntary, hindi pinilit, kusang nag-resign yung empleyado. Handwriting, okay? Handwritten yung kanilang resignation letter. Ang problema, nakita ng korte na yung kanilang resignation letter ay pare-pareho yung wordings, yung mga isinulat doon sa resignation letter. And then, meron pa uli silang ginawang pangalawang resignation letter na naka-encode naman. Pero yung encoded na resignation letter, may mga blank spaces na kung saan parang isinulat na lang doon yung effectivity ng resignation at yung pangalan, tapos pinirmahan nilang. So, pare-parehas pa rin yung laman ng resignation letters na yon. Alam nyo ba ang sabi ng korte, pinapakita lang nitong mga pare-parehong resignation letters na to na hindi voluntary yung pagre-resign ng mga agency employees. Kaya mas pinaniwalaan ng korte yung sinasabi ng mga empleyado na tinanggal sila. Okay? Versus doon sa resignation nila kasi nakita ng korte na hindi voluntary yung pag-execute nila ng resignation letter dahil yung mga resignation letter ay parang pinakopya lang sa kanila
may pinaggayahan sila na resignation letter kaya nakagawa sila nun and then sinubmit or may pinapirmahan sa kanilang naka-encode na resignation letter na pare-pareho yung laman. Kaya sabi ng korte, absent the element of voluntariness sa pag-execute ng resignation letter, mayroong illegal dismissal.